beloved Boss Mike Cervera. Ito na nga mga kabayan, nako mga media, vlogger at kung sino-sino pa nadamay na saan sa katangahan at kagagahan ni Sara. Mga kababayan, Sara Duterte kasi dapat ang sinama mo dyan si Marlica. Pero ito na mga kababayan, pasok. Itinatawag ng NBI ang ilang miyembro ng media kaugnay ng investigasyon sa mga banta ni VP Sara sa isang online press con. Kita nyo, nananahimik na imbitahan lang, Jasmine Ines, tapos bigla na silang nadamay, naabala, maaari pang makasuhan. Naku po, mga kababayan. Sige, tuloy. Ang ilan sa kanila inaming nagulat din sa pahayag ng bise. Kita mo, sino ba naman ang hindi magugulat? Malamang mga kababayan na frame up. Diba Grace Pablo, Larry Torres, Emalina Sangka, Amy Depas, Julie Borromeo. Pero ninyo, sumama lang sila, naimbitahan lang na mag-interview. Kanino? Kay Sara nyo. Pero mga kababayan, eto, tinan mo. Pasok, ano yun, Boss Mike? Pasok! Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nagpunta sa NBI Cybercrime Division ang ilang mamamahayag mula sa Manila Times, Rappler at Inquirer ngayong umaga. Ipinasapi na sila ng NBI kaugnay sa naganap na online conference ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang buwan. Kasama ang mga miyembro ng media sa online press con kung saan tahasang sinabi ng bise na may kinontrata siyang papatay kina President Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Oo nga naman, mga kababayan. Wala talaga. Sige, pasok. Isa-isang kinuhanan ng pahayag ng NBI ang mga taga-media kasunod ng ginagawang investigasyon sa banta ni VP Sara. Ayon sa mamamahayag ng Manila Times na si Red Mendoza, nagulat siya ng ipatawag ng NBI. I was told na I kept calm, pero of course, I'm pretty much surprised. Na-surprised din ako kasi we were never expected to be called about the press conference. So we were just doing our job lang naman. Oo nga naman. Ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Na syempre, mga mamamahayag yan. Baka merong scope na makuha sila. So ayun na nga, meron silang nakuha. Sobra, nasorpresa sila sa sinabi. Ni Sara. Sabi rito, alam mo, Mr. Mike, walang kwenta ang justice system ng Pinas. Ang daming katarantaduhan ni Sara magnanakaw. Kabulastugang ginawa ng mga Duterte, walang aksyon si PBBM. Ano yan? Ay, boss, wait lang. Tandaan nyo mga kababayan, hindi nakukuha ng pabigla-bigla yan, Relax lang kayo. Sige, mapanatag ang kalooban mga kababayan. Manalig kayo kay Pangulo. Ito hindi basta-basta ito mga kababayan, magugulat na lang kayo. Pasok! Aminado siyang nagulat din sa narinig mula sa bise. I felt a little uncomfortable. Medyo uncomfortable lang. Pero I remained calm kasi I was on the Zoom call. I had to act professionally kasi I had to ask follow-up questions pa. Kita nyo, syempre talagang ganon. Magmaang-maangang ka na lang kahit na nasusuka ka na. Kahit nasusuka ka na sa sinasabi ni Sara, kailangan mo na manahimik muna. Bilang mamamahayag, maging professional ka. Tulad ni Lemuel, di ba? Kaya nga mga kababayan, naantay niya yung mga scoop niya. Binalita sa atin, eto na! Buti na lang, nandito si Lemuel. Lemuel. Tuloy. Bukas at sa Biyernes, inaasahang darating ang iba pang mamamahayag at vloggers na nakatanggap din ng subpoena mula sa NBI. Isa na nga dyan yung kaibigan natin, Attorney Trixie. Sabi ko sa iyo sa bagay, abogado ka naman. Kayang-kaya mong depensahan yung sarili mo dyan. Pero yung iba dyan, naku. Abala yan mga kababayan. Ano kayang sasabihin yan? Aaminin ba nilang alam nila yan? Di po ba, Pinay from DC, Emma Ordonez?
Kita nyo? Sige tuloy. Grave threats at paglabag sa anti-terror law ang nakikitang posibleng harapin ni VP Sara kaugnay ng pagbabanta. Una nang sinabi ng bise na taken out of context ang kanyang naging pahayag. Ganun lang yun, pero hindi yon. Ang pinakamahalagang unang sinabi niya, pupugutan niya ng ulo si Pangulo. Di po ba? Yun po yung kanyang unang pahayag na marami talagang umalma. Maging ang mga nasa sektor ng alin, ng mga religious group, abay nagpahayag ng pagkadismaya. Isama nyo na dyan mga kababayan, siyempre, yung mamayang Pilipino na abay, nasa matino pa bang pag-iisip itong si Sara nyo? Yun ang katanungan mga kababayan. Sapagkat nga itong mga pahayag na ganyan, ay ang mga nakakapagpahayag lang yan yung mga wala sa katinuan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po yan. Kaya nga ang tanong ng mga kabataan, si VP Sara ba ay baliw na? Di po ba? Ang iba naman, ang katanungan, si Sara ba may topak? Kita nyo? Yung iba naman, syempre, yung mga nandoon sa kantong nagiinuman, si Sara ba may saltek? Di ba? Yung mga yun, mga kababayan, ang mga pahayag, tanong at nasasaad ng mga tao na dati walang pakialam. Biglang sumisigaw ngayon, mga kababayan. Biglang sumisigaw ngayon ng mahal namin ang bayan. Patalsikin si Sara Duterte. I-impeach si Sara Duterte. Dati-rati walang pakialam. Biglang nagsabi, mahal kong bayan. Kaya ang kailangan, VP Sara Duterte, tanggalin sa pwesto. Impeach si Sara Duterte nyo. Ganon. Total, lupit Yung mga tambay sa kanto, biglang nangingialam. Yung mga bata na dati, ang inaabangan si Maris Racal. Biglang napunta yung pag-abang nila kay Sara. Ay, panis, Panis yung inyong rito. Panis yung panday nyo. Panis si Cardo. Di ba? Mga kabayan, may timanong. Ang susunod doon na presidente ng Pilipinas, si Sara? Nako, yun ninanamot na sa bagay, sa kasaysayan ng Pilipinas, kung magiging presidente to, siya ang magiging kauna-unahang baliw na presidente. At siya na rin, pinakyaw niya na, siya na rin ang kauna-unahang naging baliw na naging vice-presidente. Pakyaw, mga kababayan. Pakyaw. So, eto na. Mga kababayan, so yan ang kabalitaan. Tanggalin ko muna to. Hindi ko nakikita yung aking itsura. Mga kababayan, ano sabi dyan? Edi, bahala kayo, yung mga vlogger. Attorney Trixie, paliwanag ka na mabuti. Is tayo, alam mo yan. Sa mga kababayan, Eto na mga kababayan, alam nyo ba, yung aking topic kagabi, binura ng admin ko. Bakit kanyo? Gumawa raw siya ng thumbnail, pero hindi naman yung tinapik ko. Tatawa ko sa sarili ko, mga kababayan. Sabi niya, ito yung topic mo Ito, yung 500. Bayad daw kay Banat Bay, alok. Ba't di mo tinapik? Ang layo ng topic mo sa thumbnail ko. Ayun, mga kababayan. Binura. Binura So, putik na yan Ibang klase. Alam nyo, pag tumatanda tayo, mga kababayan, nag-iiba na talaga Kaya, kayo kung may mga bata rito, unawain nyo si nanang nyo at tatang nyo. Huwag lang tong nasa litrato. Bakit? Kanyo, ganun talaga kapag nagkakaedad. Abay, pa-senior citizen na ako. Abay, ito birthday ko. Mga kababayan, sa January, mga kababayan,
Pwede ba? Birthday ko. Pwede bang humingi ng regalo sa inyo? Opo, hindi yung regalong hindi yung regalong material. Ano ba? Ha? Hindi yung regalong material ang hingin ko. Pwede ba? Oo. Mula ngayon, Mula lang ngayon. Bawat isa sa inyo. Isang share naman sa mga video ko. Yun lang. Hanggang sa maabot natin. Birthday ko sa January 18. Kita nyo? Napakaswerteng numero. January 18 birthday ko. Ewan ko lang kung magkikita kami nung ex ko. Ay, mga kababayan. Okay ba? Yun lang po Mula ngayon, umpisa na natin yan. Huwag niyong kakalimutan. Mary Rose. Opo Kasi mga kababayan, mahalaga yan. Isang like, isang share. Opo, okay na tayo sa mga subscriber natin. Sa ika-anim na pong kaarawan ko, mga kababayan, ika-anim na pong kaarawan ko sa January 18, 2025. Nako! Dual citizen na ako, mga kababayan ko. Dual citizen na po ako. Ayan mga kababayan. Gusto kong ipasara itong kalsada. Kababayan, wag na ako kayong magtaka. Hindi ko. Capricorn. Capricorn ako. Alam niyo naman yung mga Capricorn talaga, di ba? Kalahati. Di ba? Kalahati. Ano? Sabi ni Marian Tomas, senior citizen na ako next year, January 18. Tandaan nyo yan, 60. Nako, grabe, dual citizen na ako. Hindi pa rin ako nagiging citizen ng tawag dito? Ng Amerika, Sabi ni Pachuchay, walang maniniwala 60. Ano ka ba? Napagkakamalan lang akong 30. Pero ang katotohanan, dobleng numero yan para sa tunay na edad ko, 60. Pangatawanan na natin yan para sa kasiyahan ng mga mangmang. Diba? 60 na ako. May mga nananawagan dyan. Matanda na raw ako. Di lubos-lubusin na natin. 60 na ako. Ayan para sa ikakasaya ng mga inggitero. 60 na ako. Our beloved Boss Mike.